na-ratify na po, pinagtibay na po ng BICAM. Ito nga pong 2025. Nagtibay na po ng both houses of Both Congress. houses po. Okay, Opo, go ito ahead. pong 2025 budget at nakita po ngayon, usap-usapan na wala nga pong budget or subsidy para po dito sa PhilHealth. Zero subsidy po for PhilHealth. Ano pong reaksyon nyo dito? Tila hindi pinansin. Yun pong sulat ninyo. Hindi na nga po ito nakakalungkot. Ito po ay nakakagalit. Kasi malinaw na violation po ito ng mga batas natin at yung prinsipyo ba ng tinatawag nating universal health insurance. Alam niyo po, katulad ng binanggit ko kahapon, may responsibilidad ang gobyerno na bayaran at mag-alat ng budget para subsidy ng mga premium na mga kababayan nating mahihirap, senior citizens, PWD para kabayaran po ng premium nila sa PhilHealth yan. Ngayon, kung hindi mag-aalat ng subsidy ang gobyerno, anong ibig sabihin po niyan? Ang mananagot ng gastusin ng PhilHealth para sa mga kababayan nating mga mahihirap ay mismong yung mga manggagawang Pilipino na nagbabayad ng PhilHealth. So nakaka-disappoint po talaga itong ginawa ng ating Kongreso na huwag bigyan ng budget para sa subsidy ang PhilHealth. Kanina po sa panayam namin kay Doc Israel Pargas, ina-assure naman po niya itong mga PhilHealth members, mapa-contributor, indirect contributor man yan, na hindi naman daw po maaapektuhan yung kanilang benepisyo na natatanggap at matatanggap pa sa PhilHealth. Totoo po ba ito, Professor? Ganun po ba talaga mangyayari? Yun po yung nakakalungkot dyan kasi sasabihin nila walang pagbabago. Wala nga pong magbabago kasi sa kasalukuyan disappointed na tayo do sa extent ng serbisyo na binibigay ng PhilHealth sa atin. Di ba? Marami pong kababayan natin ang nagsasabi na napakaliit ng benepisyong nakukuha natin sa PhilHealth. Ngayon, kung hindi bibigyan ng budget ang PhilHealth, yes, makukover pa rin po yan dahil ang mga manggagawa patuloy naman na nagbabayad ng premium sa PhilHealth. Pero nangangahulugan po na wala ring mangyayaring expansion sa mga benepisyo na tinatanggap natin sa PhilHealth. At ang nakakalungkot din po yan kasi itong mga senador natin sinasabi may 600 billion reserve fund ang PhilHealth. Pero pag tiningnan nyo yung mga financial documents ng PhilHealth, pag pinactor in po natin yung insurance liability ng PhilHealth, kulang na kulang pa po ang reserve fund. Ibig sabihin, kulang na kulang ang pondo ng PhilHealth kung babayaran pa nila yung mga utang nila at yung mga ina-anticipate na gastusin. Kaya talagang sobrang disappointing po yan dahil ang ibig sabihin yan, yung mga manggagawa, patuloy na magbabayad, patuloy na tutustusan yung gastusin ng PhilHealth at walang magiging malawakang pagbabago para mas maging maayos pa yung coverage at benepisyo ng PhilHealth para sa atin.